Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 9 at 10 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Naguguluhan nga etong si Yunwoo sa kung ano ang klase ng misyon at kung tanging kinakailangan lamang siyang kilalanin nitong pinakatumatayong boss ng Meadow Wolf Tribe. Paglalad pa nga nitong mensahe sa kanya ng system na kaniyang makakaharap ang tinatawag na kampyon na nagngangalang Rakan at ang hepe ng nasabing tribo na si Raccoon. Nangangamba nga siya, subalit masaya pa rin etong binata sapagkat itong araw ay isang klase ng quest na ngayon pa lamang niya isasagawa. Dagdag pa nga niya na itong araw ay isang D-grade quest kung kaya't kinakailangan niya munang maabot ang level 30 bago ito tuluyang maisagawa ng maayos. Kung kaya't kaniyang napagpasyan na muli ay magpatuloy sa pagle-level up habang eto naman kanyang alagang si Tangi ay labis na nagrereklamo sa aksyon ng kanyang demonyong bossing. Subalit makalipas nga ang ilang sandali ay ating makikita na labis ang ating pangunahing tauhan ay nagrereklamo din sapagkat hindi na nga raw niya maunawaan kung bakit bumagal ang progreso ng kanyang pag-level up. Patuloy din ang pagrereklamo nitong kanyang alaga, buwat sa pagiging sadista nga raw nito. Habang wala namang paki sa kanyang nararamdaman, etong si Yunwoo na tanging iniisip ng kinakailangan niyang sumama sa isang grupo upang bumilis ang kanyang pag-level up. Pagkatapos ay napahinto nga siya buwat sa narinig ang isang tila ba pagsabog ng isang bomba mula sa di kalayuan. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang isang individual na nag-activate ng kanyang mahika at nagpakawala ng kanyang magic arrow patungo dito sa dambuhalang orc at madali lamang itong pinaslang gamit ang pagtusta ng kanyang kapangyarihang apoy. Siya nga ay si Mason na isang mage type player. Do'y bagyang umupo nga siya sa lapag sapagkat nakadarama na siya ng matinding pagod dahil sa pakikipaglaban at nais ng pansamantalang huminto sa paglalaro. Buwat ng aminado nga siya na may limitasyon at hangganan ng abilidad na kayang mag-level up kung mag-isa lamang. Subalit labis nga siyang binalot ng matinding takot nung may individual na nagsalita mula sa kanyang likurang bahagi. Agad nga itong si Mason ay nagsagawa ng kanyang pag-atake at mabilis itong pinakawalan patungo sa direksyon nitong si Yunwoo, kung saan ay kanyang napagtanto na nagkamali siya sapagkat isang kapwa manlalaro ang kanyang inatake. Magkaganoon man ay hindi naman nabahala etong ating pangunahing tauhan na bagyang nagpaalala kay Mason na maging maingat sa pagpapakawala ng kanyang magic arrow, habang ito ay hindi nga rin makapaniwala na magagawang iwasan ng binata ang kanyang pag-atake sa ganong kalapit na distansya. Nagpakilala nga siya at taos-pusong humingi ng paumanhin dito kay Yunwoo, buwat sa kanyang naging padalos-dalos na pagpapakawala ng kanyang kapangyarihan na kapamadali lamang na tinanggap nitong binata. Nagdududa nga etong si Mason sa katauhan ng lalaking nasa kanyang harapan, lalo na sa kanyang kakaibang kasuotan, pati na rin sa pagdadala nito ng isang kakaibang teddy bear. Kapwa naman napahanga sa mga oras na iyon etong ating pangunahing tauhan mula sa lakas ng kapangyarihang tinataglay, mayroon etong si Mason, maging sa bilis ng pag-activate ng kanyang skills. Nakapasangaraw ito sa kanyang hinahanap na katangian ng kanyang makakasama, kasabay ng pag-aalok dito sa naturang manlalaro na bumuo ng isang alyansa upang labanan ang mga halimaw na naroroon. Patuloy namang nagdududa etong si Mason na isang PK player itong nasa kanyang harapan, lalo na sa kaduda-dudang bilis mayroon ito sa naging reaksyon mula sa kanyang naging pag-atake. Ngunit ang maghunting araw ng mga halimaw na mag-isa ay napakahirap, kung kaya't ang alok nitong lalaking nasa kanyang harapan ay isang magandang oportunidad upang mas mabilis na mag-level up, kung kaya't kaniyang tinanggap ang nasabing proposal nitong binata. Samantalang sa ibang dako naman ng Black Forest ay makikita itong mga orcs na madali lamang idinidispatcha ng isang manlalaro na nagangalang Sean. Labis nga siyang nauurat sa pagkilos na kanilang isinasagawa na ayon naman dito sa kanyang kasamahan ay wala silang ibang pagpipilian sapagkat ito ay isang direktang kautusan na nagmula pa sa kanilang guildmaster. Ang lalaking niyang kausap ay nagngangalang Gin na kaniyang kapwa kasamahan sa Black Skull Guild. Habang kanyang kinamusta naman, etong kanilang kasamahan pa na tinawag nga niyang Junwoo. Masayang-masaya nga ito sa isang special ride o sa mas madaling salita ay pagpapabuhat sa kanyang mga upperclassmen upang mabilis na tumaas ang kanyang pag-level up nang walang anumang ginagawa. Inilahad nga sa atin ng kwento na ito ang manlalarong naging unang biktima nitong si Yunwoo sa nakaraan. Subalit dahil malaki ang benepisyong nakukuha ng Black Skull Guild mula sa kanya, ay binigyan nga siya ng mga ito ng tulong upang mabilis na makabalik sa kanyang orihinal na level na tinataglay
At hindi pa rin kinakalimutan ang plano niyang paggiganti oras na muling makita etong individual na naging rason ng pagkakabura ng kanyang naging unang karakter. Napansin nga nitong si Gate ang kakatwang pagkunti ng mga bilang ng mga lumalabas na orc mula sa nasabing kagubatan. Kung kaya't nasambit nga ni Sean na mukhang hindi nila magagawang maabot ang level 25 para dito kay Junwo. Hanggang sa maya-maya ay napuna nito ang muling pag-regenerate ng isang orc mula sa di kalayuan. Nakaagad ngang sinugod nito at nais magpakitang gilas ng kanyang abilidad sa harapan ng kanyang mga seniors. Ito namang si Yunwo ay naging mas mabilis ang pag-level up dahil sa tulong nitong si Mason, na ganoon din ang nakuwang benepisyo dahil sa kanilang alyansang nabuo. Epektibo nga raw ang kanilang taktikang ginagamit habang maging etong ang si Tangi ay napahanga din sa kahusayan nitong si Mason at ninanais na gawin aniya siyang alalay nitong mayabang na oso. Ngunit nung ipinaalala nga ni Yunwo ang unang naging pag-atake patungo sa kanila ay bagya siyang nakadama ng pangamba na ikinahiya namang marinig nitong nasabing manlalaro. Doon napuna nga rin nitong si Tangi ang muling pag-regenerate ng isang orc. Kung kaya't mas minabuti nitong binata na agad itong idispatcha na madali din lamang niyang naisagawa. Subalit nung mapatingin nga siya sa isang sulok ay kanyang napuna etong si Junwo na patungo sa kanyang lokasyon. Buwat ng ito nga rin pala ang nakita nilang orc kani-kanina lamang. Kasabay noon ay muli ngang nanumbalik sa kanyang alaala ang pagmumukha nitong si Yunwo na siyang naging rason kung bakit nabura ang kanyang unang karakter sa larong arena. Hindi naman siya binigyan ng anumang pagkakataon nitong binata upang ipagpatuloy ang kanyang mga pinagsasasabi. Buwat ng pinakain nga niya ito ng kanyang malakas na sipa na agarang nagpabagsak dito kay Junwo sa lapag. Humingi naman etong ating pangunahing tauhan ng paumanhin, buwat nga raw nang nagawa lamang niya iyon dahil sa matinding pagkabigla at inakalang isa rin siyang halimaw. Habang etong si Junwo ay inaalalayan nitong sina Gain at Sean. Subalit hindi naman naniniwala sa naturang payag etong nasabing manlalaro at malakas na kinumpirma sa kanyang mga seniors na ang individual na nasa kanilang harapan ang siyang pinakarason kung bakit siya ay nalagay sa ganitong klase ng sitwasyon at lubos namang ikinabiglang marinig nitong sina Yunwo at Mason mga master. Sa kabila nga na nakakabiglang paglalahad nitong si Park Junwo ay tila ba nakalimutan na siya nitong ating pangunahing tauhan. Gayon din ang kanyang nagawang atraso na literal na nagpainit sa tambutso nitong nasabing manlalaro. Doy natanong nga ni Mason etong si Yunwo kung kilala niya ang nasabing individual na bagyang sinang-ayunan naman nitong binata at iniyayag na itong araw ay kanyang isang hangal na kaibigan na minsan niyang natalo sa kanilang pustaan ng character deletion bet. Tahasa naman siyang tinanggihan nitong si Junwo na kaniya siyang kaibigan at nagbanta pa nga na malilintikan siya sa ngayon buwat nang may kasama siyang dalawang executive ng kanilang guild. Agara naman siyang pinakalma nitong si Gain. Gayon din etong si Yunwo, buwat ng may hangganan nga rin daw ang kanyang pasensya. Ngunit wala namang paki sa kanyang naging payag etong ating pangunahing tauhan sapagkat hindi nga din daw siya nakakadama ng anumang takot sa isang guild na may pangalang nabubulok na buto na hindi naman nagustuhang marinig muli nitong si Gain. Nangangamba naman etong si Mason sapagkat kaniya nga raw natitiyak na ang dalawang executive na kasama ng nasabing individual ay kasalukuyang nasa level 60 na. Ngunit muli ay pinakalma lamang siya ng ating pangunahing tauhan at binigyang diin na siya na ang bahala sa lahat, na mas mainam na huwag siyang makikisali at masasangkot sa kanilang duelong isasagawa. Samantalang eto namang sina Sean ay mas binabuting umalis na lamang sa nasabing lokasyon at mag-focus sa kanilang paghahunting ng mga halimaw na ikinabigla namang marinig nitong si Junwo. Ayon pa nga dito na mukhang wala na nga raw siyang ibang pagpipilian pa kundi ang mag-report sa kanilang guildmaster hinggil sa kaduwagan nilang dalawa sa kabila ng may isang individual na binastos ang pangalan ng kanilang iginagalang na guild. Humihingi nga raw siya ng pangunawa para dito kina Sean na napabuntong hininga ng alamang at walang ano-ano'y binigyan ng isang full blast na paghampas sa pagmumuka etong mokong na si Junwo kasabay na paghahangad dito ng isang normal na duelo para kay Yunwo. Hindi naman nabahala itong ating pangunahing tauhan na masaya pang ang isinaad na papayag lamang siya kung kanilang ilalagay na pusta ang kanilang mga karakter sa isang deletion duel. Marahang natanong naman siya nitong si Tangi kung ano ang mangyayari sa kanya oras na natalo itong binata, na agad naman itong sinagot na posibleng pati siya ay mabura din ng tuluyan sa nasabing laro, na talagang ikinabiglang marinig nitong mumunting oso. Hindi naman makapaniwala etong si Sean sa aniya ay kahambugang ipinapakita nitong manlalarong nasa level 20 pa lamang, kasabay ng pagtanggap nito sa klase ng kondisyon nitong hinahangad.
Agaran ngang ninais nitong naturang manlalaro na simulan na ang kanilang duelo, habang eto namang si Tangi ay labis na nababahala at kaniya nga raw isusumpa etong si Yunwo oras na natalo siya sa nasabing labanan. Nagsimula na ngang ilahad nitong system ang pagsisimula ng sagupaan sa pagitan nitong si Sean ng Black Skull Guild at ng Binata na marahan pa ngang isinaad na kanyang tatapusin ang kanilang laban sa pamamagitan lamang ng 10 atake. Doy nasambit naman ng kanyang katunggali na ngayon nga raw ay nauunawaan na niya kung bakit ganoon na lamang katindi ang galit nitong si Junwoo sa nasabing manlalaro, habang mas minabuting siya nga ang mag-umpisang umatake sa kanilang labanan. Subalit sa kabilangan ng siyang unang kumilos, ay makikita naman nating siya ang unang tumanggap ng pinsala mula kay Yunwoo na labis itong ikinabiglang masilayan. Ayon pa nga sa ating pangunahing tauhan na ito ang unang atake sa 10 niyang nasambit, habang maging eto ngang sina Gain at Junwoo ay kapwa hindi rin makapaniwala sa kanilang nasasaksiyan, sapagkat ayon pa kay Mason na nagawang basahin nitong Binata ang trajectory ng atake patungo sa kanya, habang kasabay ang ganting pag-atake nito at pag-iwas. Doy nagsimula na ngang maging mas maras pa ang mga ataking pinapakawalan nitong si Sean na lubos na naguguluhan, sapagkat bakit nga raw hindi tumatama maski isa sa kanyang mga atake patungo dito sa Binata. Dapat nga raw ay madali lamang niya itong matatalo buhat sa kanilang kasalukuyang level na tinataglay at mga items na pinanghahawakan. Mas minabuti namang ilahad nitong Binata sa kanyang katunggali na isang malaking pagkakamali para sa kaisipan ng karamihan na kapag nagtataglay na sila ng mataas na level, gayon din mga items ay magagawa na nilang talunin ang lahat ng mga mas mababa kaysa sa kanila. Ang mga itong araw ay hindi ginagarantiya na mananalo sila sa isang duelo, kasabay ng muling pagtanggap nitong si Sean ng pinsala mula sa kanya, kasabay ng pagbibigay diin na kahit nga raw nasa mababang level pa lamang siya, ay napakarami pa rin siyang alam na paraan kung papaano magdudulot ng pinsala sa isang kagaya ni Sean na hindi na nga naabot pa ang 10 atake bago tuluyang matalo. Doy mas lalo lamang nakadama ng admirasyon para kay Yunwoo etong si Mason, habang taliwas naman ito para kina Gain at Junwoo, na muli ngang inaya nitong ating pangunahing tauhan na agarang simulan na ang susunod na duelo. Samantalang mas dihamak na naging madaling ngang natapos ang sumunod na laban, buhat sa nawala na nga sa focus etong si Gain matapos ang matinding intimidasyong nagawa nitong Binata, at ang tanging natitira na nga lamang sa ngayon sa kanilang grupo ay etong hambog na si Junwoo. Nilibak pa nga siya nitong ating pangunahing tauhan buhat sa kaparaanang naisip nito para mas mabilis na tumaas ang level gamit ang iba niyang mga kasamahan, at binigyang diin na dahil nga raw sa kahambugan niya ay muli lamang mabubura ang kanyang bagong karakter na nilikha sa laro, habang sa mga oras ding iyon ay kanyang naikumpara ang katangian ng nasabing manlalaro dito kay Junghan Baek, sapagkat kapwa nga rin daw ito isang arogante at nahahawig ang pagmumuka sa isa't isa. Mas ninais pa nga niya itong ipahiya ng husto, habang inaalok na mas mainam na lumuhod na lamang ito sa kanyang harapan at baka sakaling kaawaan pa niya ang isang kagaya niya. Naguguluhan naman etong si Junwoo sa pagpapasyang dapat niyang isagawa, at buhat nga sa matinding anxiety at bilis ng tibok ng puso ay napuna ito ng system at nagbunsod upang pagkalooban siya ng isang pabuya at nagawang mapasok ang tinatawag na berserk mode. Agad nga itong kumilos papasugod sa Binata na patuloy lamang na kalmante at naghanda na para pakawala ng isang napakalakas na sapak na muli nga ay magpapadala sa kanya patungo sa dapat niyang kalagyan, na mabilis ngang direktang sinalo ng pagmumuka ng nasabing individual at tuluyan siyang pinabagsak sa lapag mga master.